Magandang gabi po mga kababayan. Late na po ako ngayon. Late na late mag-post. Kasi nga, naglaba muna ako. Kasi ngayon lang umaraw. Ang init kanina. So naglaba muna tayo ng mga natambak na labahin. Doon sa ilang araw na tag-ulan. At syempre, naligo. So ngayon, pag-usapan po natin ito pa rin si dating Pangulong Duterte na hindi po talaga tumitigil. Ayaw talaga tumigil. Silang mag-ama, 'di ba? Nung rally sa Davao, ang dami nilang mga sinabi. Puro paninira, pagbabatikos, panghuhusga, pangmamaliit sa isang pangulo. Nakakapagtaka na nangyayari po ito sa ngayon. Kung nung panahon po ni Duterte, may bumatikos sa kanya na kagaya ng ganyang ginagawa niya, sigurado patay. Pero ito siya, alam nyo, namimihasa talaga. Namimihasa sa sira kay Bongbong Marcos. At ito naman po si PBBM, sa totoo lang, hindi lang po ako nagsasabi ha. Even yung mga dilawan na intelihenteng tao, marami po nagsasabi na dapat magpakita naman ng tapang itong si Pangulong Marcos. Lumaban naman. Kasi nga po, nagiging parang wrong signal nga po para sa mga tao na okay lang na bastusin ka? Okay lang babuyin ang pagkatao mo? Nagtataka ako kung bakit ito naman pong si First Lady Liza, alam kong matapang ito eh. At saka lawyer po siya. Madam First Lady, bakit po ba nananahimik lang kayo? Lawyer kayo? Anong ginagawa ninyong dalawa? Bakit pinapabayaan ninyo na yurak-yurakan ang inyong pagkatao? Na kung tutuusin, hindi kayo basta tao. Kayo dapat ay iginagalang. Dapat nire-respeto kayo ng bawat Pilipino. Pero sa ginagawa ninyo na parang wala lang, kaya tuloy ultimo mga vloggers, ng mga DDS vloggers, binabastos na rin kayo. First Lady Liza, kailan ba kayo kikilos? Minsan alam nyo ako na sobrang nadidisappoint po ako na ang nakikita kong mga leader natin ganito. Kahit na tinatapak-tapakan na kayo ang mga pagkatao ninyo, sobrang binababoy na kayo, pero ganun lang. Wala lang. Hinahayaan nyo lang. Ayoko pong mangudyok ha. Hindi ko nanguudyok, pero talaga pong maling-mali na. Mali sa paningin ng mga mamamayang Pilipino at lalo na po sa international community. Dahil ito pong mga speeches na ito ni Duterte, nitong mag-aama, lahat sila, itong mga bumabatikos sa inyong mag-asawa, nakakarating ito ng abroad. Nakukover ito ng lahat dahil alam niyo naman natin na ang internet ay worldwide. Kung ang mga chismis nga sa ibang bansa nakakarating sa atin, tayo pa kaya? Tayo rin. Pinag-uusapan din tayo sa ibang bansa. Tapos kayo, Pangulong BBM, panay ang biyahe ninyo sa ibang bansa. Paano kung natural, hindi yan papakita sa inyo ng harapan, pero nagbubulong-bulungan siguro yan sila sa likod. Bakit wala kayong ginagawa na parusahan ng mga ito?
Lalo na itong mag-aamang Duterte. Lalo na itong Duterteng matanda na naturingang dating, alam mo, dating Pangulo, isang abogado, nakatatanda, mas matanda kay Bongbong Marcos, na kung tutuusin, dapat sana alam nyo ang dapat ginagawa ni Duterte ngayon, dahil siya ay naging Pangulo, at mas matanda siyang dihamak, mas marami siyang karanasan. Although kung sa karanasan din lang naman, political experiences, baka mas marami karanasan si BBM. Pero, since dating Pangulo, na, di ba dapat nagpapaka-ama? Sana maging parang tatay ni Bongbong Marcos. Imbis na alalayan si Bongbong Marcos, tinatawag ninyo na weak leader, at kayo ang strong. Hindi ba dapat sana itulungan ninyo, alalayan ninyo? Weak pala eh. Tapos ang ginagawa ninyo, weak na nga, kamo, tapos mas lalo nyo pang tinitiris-tiris. Wala na ngang ama ito. Kahit nasabihin pa natin na matanda na si Bongbong Marcos, senior citizen na yan, pero nandun pa rin ang katotohanan na wala na siyang ama. At maaga siyang nawala ng ama. Di ba? Ilang taon lang si BBM nung nawala ng ama. At ito, ikaw ngayon, Duterte, kung nagpapakatanda ka ng matino, tumatanda ka ng paurong eh. Tumatanda ka ng paurong. Dapat sana ang ginagawa mo, tulungan mo ang Pangulo, alalayan mo. Di ba, mga kababayan? Tama hindi. Kung talagang ikaw ay makabayan, Duterte, kung talagang ikaw ay para sa ikauunlad ng bayan, sa ikabubuti ng bansa, di ba dapat tumutulong ka? Tumutulong ka dapat sa gobyerno. Naging Pangulo ka eh. Alam mo kung gaano kahirap ang maging Pangulo. Pero imbes na tulungan mo, makipagtulungan ka sa Marcos government, ito ang ginagawa mo. Pilit mong sinisira ang pagkatao, pilit mong sinisira ang mga magagandang ginagawa, kesyo walang ginagawa, kesyo tamad. Ikaw, Baste Duterte, ang kapal ng mukha mo na magsalita ng tamad. Si BBM pa talaga ang tamad. Halos wala na nga pahinga yung tao, oh. Nakikita nyo ba sa mukha niya? Minsan na haggard na haggard. Alam natin na nagtatrabaho siya. Eh ikaw Baste, ano naman ang nagawa mo bilang mayor ng Davao? Sige nga. Porque yung kapamilya mo dalamputin na ng ICC, bigla kang naging masipag. Na may karapatan ka na na tawaging tamad yung Pangulo. Ang kapal mo naman. Alam mo, mga kababayan, sa totoo lang, itong ikinakalat nila na si BBM ay addict, alam mo, sa totoo lang napapansin ko sa kanila na mag-aama. Mukhang sila ang addict eh. Tingnan mo na lang si Baste, ang itsura niya. Tingnan mo ang mga picture niya dyan sa internet, kung anong itsura. Siya ang mukhang addict. Ewan ko ba kung bakit naging mayor yan? Well, oo nga naman. Sa totoo lang, ayaw naman yan sana maging mayor eh. Pinilit ni Sara. Kasi wala na silang ibang maitulak na maging napahawakin ng Davao. Kasi kailangan hawakan nila ang Davao eh. Dahil yung tatay, presidente. Siya, na mayor, magiging tatakbo ng vice president. Dati nga supposed to be president eh. Magna-national na siya. Kaya kailangan nila ng sasalo sa corona dyan sa Davao. Dahil itong lahat sila magiging national na eh.
aliw naman yan magpolitika. Di ba? Hinaras-haras yan ni... Sila mismo ang nagkwento, pinagalitan, pinilit, na kahit ayaw, pilitin na maging tumakbong mayor. Yan. Yan po ang klase ng politika natin sa pilitan. Kasi, kailangan kanila lang na pamilya. At, di ba naman, ibinuto rin naman yan eh. Ibinuto ng mga taga Davao. Mga taga Davao, tingnan nyo naman ang mayor ninyo, kung anong itsura. Tingnan nyo nga, tad ng tato. Kung magsalita, parang bangag. Kayo ang parang bangag eh. Alam niyo, hindi ako naniniwala na itong mga anak na ito ni Duterte, hindi yan nakatikim ng drugs. Sa mga itsura na lang eh. Lalo na itong Baste. Di ba mga kababayan, tingnan nyo nga ang itsura. Tapos kung magsalita, parang medyo hawig sila ng tatay eh. Bulol. Kinakain yung salita. Walang katuturan ang mga pinagsasasabi. Script lang eh. Script. Wala, hindi kayo tumitigil. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi na kayo nahiya sa mga pinagagagawa ninyo. Na pilit ninyong sinisira yung nakaupong Pangulo. Nang sa ganun, kayo ang pumalit. Alam na alam namin yan. Mga Dilawan, mga Marcos loyalist, alam nila kung ano ang mga takbo ng utak ninyo. Gusto ninyong ariin ang Malacanang. Tapos ang bubuntunan ninyo ng sisi ng pag-aakusa. Aakusahan nyo yung magpinsan na Martin at Bongbong na sila ang gustong manatili, gustong magpahaba ng termino sa posisyon. Kayo yon. Sabihin pa nating oo. Kasi nga naman, sa itsura ng mga politiko na gustong pumalit sa kanila, tingnan mo naman ang mga itsura. Look who's talking. Look who's talking, di ba? Kung makapagsalita, akala mo sila, hindi. Kayo nga dyan, ayaw nyo ng bitawan ng Davao eh. Di ba? Ayaw nyo ng bitawan ng Davao. Nakikipaggera kayo, nakipag-away kayo hanggang sa pumatay kayo ng kalaban. Tapos eto, kung makapintas kayo, kung makapuna kayo, akala mo kung sino kayong malilinis, gustong mag-extend ng term, kayo rin naman eh. O, yung tatay mo, ikaw Digong, ilang taon ka ba na naging mayor ng Davao? Pwede ba? Itong si Digong, walang katigil-tigil po sa paninira kay Bongbong Marcos. Puro tungkol sa drugs. At ang dami-daming sinabi doon sa speech niya. Sobrang maraming sinabi. Tapos, sumagot lang naman si BBM ng isang word. Fentanyl. Ngayon, mas lalong umusok. At ito, nagpatawag na naman uli ng press conference para tirahin na naman ulit si Bongbong Marcos, na kung titingnan nyo po yung sa kasi naman wala naman sanang balak magsalita ang Bongbong Marcos, di ba? Kaso inambush interview ng press. Di natural sasagutin. Alam nyo, kung titingnan ninyo, kung susuriin po ninyo yung sagot ni BBM doon sa nagtanong na press, wala naman siyang masamang ibig sabihin eh. Tipong tonong nag-aalala pa nga siya dyan sa kay Digong. Nananawagan siya doon sa mga doktor na tingnan yan, alagaan, huwag pabayaan. Di ba? Pagkumparahin po natin
ang pananalita, ang speech nitong dalawang ito. Nitong dalawang mama na ito. Tapos ito galit na naman siya doon sa press conference niyang bago. Tapos may bago na naman siyang pasabog. Kaysa nagparehab daw si Bongbong Marcos sa Germany. Alam mo, Digong, puro ka lang salita. Dapat sa'yo magpakita ka ng dokumento. Magpakita ka ng ebidensya tungkol niya sa mga pinagsasasabi mo. Ano kayang ebidensya ang dapat mong ipakita na si Bongbong Marcos ay nagparehab sa Germany? Unang-una, siguro kailangan mong pumunta sa embassy. I-search doon kung nag-apply ba ng visa papuntang Germany. At kung ano ang purpose ng travel pa Germany. Diyan sa mga medical records, sa DOH, baka nandiyan yan. Magpakita ka. Magpakita ka ng ebidensya, hindi ang puro dakdak na paghahalata. Yun lang na tungkol sa PIDEA. O diba, sinabi na ng PIDEA na wala sa drug watch list si Bongbong Marcos. Puro ka salita eh. Puro ka akusa. Ang sabihin mo, sabihin pa na natin na nasa drug list itong si Bongbong Marcos. Ano kaya? Ano siya doon? User o drug lord? Now, kung user lang yan, mas lesser ang kasalanan yan. Ang sagot dyan, rehabilitation. Yung drug lord, alam mo, look who's talking eh. Manalamin ka nga. Ikaw, ano ka? Di ba drug lord ka? Ikaw ang tagatinda ng droga sa mga kabataan na sabi mo eh. Ano ba yung sabi niya? Sirain mo ang bayan ko, papatayin kita. O di dapat pala patayin ka eh. Sinisira mo ang kabataan eh. Puro dakdak. Alam mo sa pinagsasasabi mo, na paghahalata talaga na inggit ka kay Bongbong Marcos. Sobrang pagkainggit. Inggit yan. Actually, hindi lang ako nagsasabi eh. Maraming mga nakakapansin. Kasi ano ba naman kasi, ano ang dahilan ng sobrang galit? Una na daw, yun daw na tungkol sa ICC. O bakit? Kasalanan ba ni Bongbong Marcos kung dadamputin ka ng ICC? Unang-una, hindi naman si Bongbong Marcos ang nagreklamo sa ICC. Bakit hindi mo awayin yung mga biktima? Yung pamilya ng biktima at yung mga abogado nila? Sila Trillanes. Sila yung umaalalay doon sa mga biktima na lumapit sa ICC. Bakit si Bongbong Marcos ang aanuhin mo? Titirahin mo? May magagawa ba yan kung gusto ng mga biktima na lumapit doon? Dahil wala naman ng pag-asa dito sa loob ng bansang ito? Dati na alam mo, kahit na hindi si Bongbong Marcos ang naging Pangulo, maliban na lamang sa sarili mong kapamilya, natural hindi. Kung si Leni Robredo kaya ang naging Pangulo, do you think hindi rin niya gagawin yan? O baka naman, gusto mo tigilin muna ni Bongbong Marcos ngayon. Tapos maging Pangulo si Leila de Lima. Gusto mo? Baka mas matindi pa gagawin nun sa'yo. Alam nyo mga kababayan, halatang halata po talaga na sobra ang pagkainggit niya dito sa mga Marcos. Unang-una, wala kasi siyang panama doon sa tatay ni Bongbong Marcos, doon kay Apo Lakay. Alam niya kung anong klaseng tao, anong klaseng presidente, yung tatay ni Bongbong Marcos. At ang layo-layo niya doon. Obserbasyon ko yun Opinyon ko. Na siya, kinukumparaan niya ang sarili niya doon sa tatay ni Bongbong Marcos. At ngayon,
Naiinggit siya kay Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos, maganda ang upbringing. Disente. Malinis, disente. Hindi kagaya ng mga anak niya. Parang mga kantuboy. Ang layo, mga kababayan. Pagkumparahin mo ang anak ni Ferdinand Marcos Sr. at anak na lalaki. Ang layo. Napakasibilisado kasi at napakaganda ng yung maganda ang breeding. Sila ang anak niya kasi mga anak niya walang breeding. Kaya sobrang inggit. Ang daming puro na lang paninira. Puro dakdak Wala namang ipakitang ebidensya. Ebidensya! Digong. Magpakita ka. Hindi yan puro kadakdak. Kasi alam nyo, kahit sa kadadakdak niya na walang ebidensya, malaki rin po yung epekto niyan Kasi yung mga nakikinig na hindi intelihente, madaling maniwala sa kanya. Tingnan mo na lang yung mga DDS vlogger. Tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Lalo na itong si Banat Bay. Tuwang-tuwa. Doon sa speech ni Duterte doon sa Davao Rally. Kesyo wala daw kagatul-gatul. Talagang sinabi na adik. Bangag. Tuwang-tuwa si Banat Bay. Diyan nyo po makikita kung anong klaseng tao itong mga vlogger na ito. Yan ba, Banat Bay? Yan ba ang type mo? Idolo mo yan Di ba iniidolo mo yan si Duterte? Ganyang klase, ganyang klaseng tao, ganyang klaseng pangulo ang idolo mo. Bastos ang bunganga. Walang galang sa kapwa. Palibhasa. Di ba, mga kababayan? Sobrang nakakainis itong mga DDS vloggers na to Bilib na bilib sa mga Duterte. Wow! My God! Yan ang hinahangaan nila. Yan ang wino-worship nila. Ganyang klaseng tao. Palamura. Mariosep. Kung ganito ng ganito po ang mga tao dito sa loob ng bansa natin, talagang napakabagal or parang imposible na talagang tayo ay umahon. Kasi mayroong isang matinong tao, may isang matinong pangulo na nagsisikap na mapaganda yung bansa natin, pero may mga nanggugulo, nang haharang. At gusto pa siyang patalsikin. Para sila ang pumalit na puro pagnanakaw. Di ba? Ang hihilig sa confidential fund na bilyon-bilyon. Tapos nakikipagkaibigan sa mga Chinese. Naglalagay dito ng mga illegal na negosyo. Tapos sisirain yung utak ng mga kabataan. Ay, mga kababayan, sa totoo lang, kawawang Pilipinas, kawawang mga Pilipino. Kailan kaya tayo magkakaroon ng talagang mga matitino na leader? Kahit na nakakuha tayo ng isang matino, pero yung mga iba na inggit, sobrang inggit. Inggit lang talaga. Sobrang nainggit kasi kahit na sinisiraan si Bongbong Marcos, ang dami pa rin tagahanga. Diba? Ang daming supporter.
mga Marcos supporter na ang titibay ng parang mga tao na with undying support. Well, kayo rin naman meron, di ba? Mayroon din naman kayong mga DDS supporter eh. Na ewan ko kung gaano ka loyal. Ay, mga kababayan, kawawa talaga. Ewan. God bless our country. Talaga. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang muna po at kailangan ko na itong i-post dahil sobrang late na. Maraming salamat sa panunood at see you next time.